ASEC, nakakabahala po yung mga numerong nakikita natin sa usapin ng HIV. Ano po ba yung mga agarang nagagawa ng pamahalaan para matulungan ang mga biktima nito? Yun na nga George, ilang taon na umaandar to, no? Tas mukhang hindi bumababa yung bilang, tumaas Mhm. pa nga. Yun yung nakita ko nga, narinig ko dun sa lead-in mo, no? So yan ang dahilan kung bakit nagpapatawag at hinihimok ng ating Secretary ng Department of Health ang ating state of emergency or public health concern, sabihin na Mhm. natin. Kasi kailangan talaga may gawin tayo. Well, speaking of, ano pag ganun po ang deklarasyon, ano po yung magagawa ng DOH? Or madadagdagan po ba ang pondo kapag may deklarasyon? George, pag nasa ospital ka at dumating ka at pumunta ka sa outpatient department, sabihin na nating darating ka at titignan ka ng doktor, hindi ka naman nag-aagaw buhay. Usually ang gagawin, pag-aantayin ka muna, di ba, nasa Mhm. pila or may ibang pag-uusapan, titignan muna. Versus pag pumunta ka sa emergency room at nakita nag-aagaw buhay ka at delikado ka, all hands on deck. Pupunta ang mga doktor, ang mga nurse, ang lahat ng mga kailangan tumulong kasi nag-aagaw buhay. Yun ang gusto makita na disiplina ng ating Secretary of Health na in coordination naman upon the instructions of the President, hindi na acceptable. 2017 pa pala nalaman namin na hinihiling ng mga HIV sector na kailangan i-prioritize to. Ito Mhm. na, nangyayari na. Mhm. ASEC, so ibig sabihin po, kapag tumaas yung bilang ng mga may HIV, nangangahulugan po ito na marami po ang nagpapatest. Ganun po ba ang sitwasyon? Marami nagpapatest, George, tama yan. Ngunit dumadami pa rin yung infection eh. Pag Mm. nakita mo yung estimated number of people living with HIV for the past 5 years, nakikita natin sa datos na tumataas siya at yung ating testing rate ay nananatili sa mga nasa 60%. Let me give you a quick Mm. rundown of the figures. Noong 2018, ang estimated PLHIV ay 89,500. Testing coverage, 66%. Noong 2021, 142,000. Testing coverage 63%. Noong 2023, 189,000, 63%. Ngayon, George, nasa Mhm. mga 59% pa lang tayo ng first quarter. Bagamat bumubuti ang ating testing, dumadami pa rin ang bilang ng may PLHIV. Mhm. Gaya po nung istoryang napanood natin, talagang yung stigma pa rin. Yung isa sa challenges na kinaharap po ng persons living with HIV. Paano po natin sila matutulungan sa ganitong aspeto? Minsan, George, pag tinignan natin yung stigma, bakit ba tayo nagkakastigma? Baka naman hindi kaya pag masyado nating hina-highlight yung stigma, mas lalong nagkakastigma. Let me Mhm. explain. Mhm. Kapag ikaw ba ay pumunta sa isang primary care center, alam na ba kagad kung anong sakit mo? Hindi alam. Versus kung pupunta ka sa isang center na may malaking label na this is a hypertension center, Mhm. hulaan ko kung anong sakit mo, bakit ka pupunta doon? Baka may hypertension ka. So, ang pinapanukala ng secretary, dapat widespread ang testing, hindi lang sa mga special centers, kundi pati doon sa mga primary care centers para pwede kang pumasok para ka lang nagpapacheck ng blood pressure. Tapos, kung makita mataas yung blood pressure mo, di simulan ka natin sa anti-hypertensive medications. Kasi sa pananaw ni SecTed ng DOH, dapat gano'n ang tingin natin sa HIV. Hindi na yan something na dapat kinatatakutan, kinahihiya. Parang high blood lang yan, parang diabetes. Marami sa atin may gano'n at marami sa atin, kasama na ako, naka-maintenance sa high blood, Mhm. tuloy-tuloy ang buhay. Dapat gano'n ang tingin natin sa sakit na ito. Kumbaga, kagaya nga po nung sinasabi ni SecTed, hindi na to death sentence. Kumbaga, kailangan na lang ng maintenance medicine para ma-ensure na tayo ay mabubuhay ng mas matagal, no? Tama yun, George. Tama yun. I like how you reminded me, no? At paulit-ulit namin sinasabi, wala na tayo sa 1980s na nung panahon na yun, yes, death sentence siya. Nasa 2025 na tayo. It's just another chronic disease. I know it's special, but let us look at it as any other chronic disease that can be maintained on medications and we will all live happy lives, long lives at that. Well, ASEC, panghuli na lang po kasi malaking dagok din po sa usaping testing at gamutan sa HIV/AIDS ang pagtanggal ng US ng aid dito sa Pilipinas Mm. sa mga proyekto na testing at iba pa. Paano po natin sinasalo yung gap na yan sa ngayon? George, yan ang dahilan ko bakit biyahe ng biyahe sa Secretary Ted doon. Dami Mhm. nagsasabi, biyahe ng biyahe sa Secretary of Health, nasa abroad na naman. Kaya dahil sa biyahe niya, kasama na siya ngayon sa UNAIDS Board. Yung United Nations agency na in charge sa HIV/AIDS kung saan napag-uusapan at the highest level. Paano ba itong mga shifts in healthcare financing? Saan tayo kukuha ng pera? Aba, nandun ang Pilipinas.
Dati-rati wala tayong boses sa ganon, hindi tayo nakakarating sa ganon. So nakikita natin, no, tahimik na nagtatrabaho ang ating kalihim ng kalusugan. Minsan di natin naiintindihan bakit ganyan. Yung pala, pasalubong ang inuuwi niya para sa ating bayan. Pero sapat po ba yung mga gamot natin sa ngayon para po sa mga persons living with HIV? Sa ngayon, George, sapat siya. Marami tayong ARVs at lahat at DOH ang bumibili ng lahat yan. At kaya release yung alarm kasi pag di natin pinutol yung pagtaas na 57 cases per day, pagdating ng 2030, nasa 400,000 na ang PLHIV. Saan tayo kukuha nun by that time? So let's act on it now. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Assistant Secretary Albert Domingo.